Hello po mga kabaro, Captain Boboy po. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-calculate ng maximum cargo intake base sa governing zone at departure. Halimbawa, ang governing zone ay summer at ang inyong summer drop ay 14.5175 meters. So, ang una nyong gagawin ay kunin ang corresponding displacement either sa hydrostatic table o sa SIPS particulars. So kapag nakuha nyo na ang corresponding displacement, kunin nyo rin ang non-cargo weights at departure. Tulad ng FO, DO, LO, unpumpable ballast, freshwater, constant, at other non-cargo weights. So sa ating example, ito po yung given data. Pakisulat lang po sa papel upang masundan nyo po ang ating gagawin. So, given drop, 14.5175 meters. Corresponding displacement, 95327 metric tons. Non-cargo weights, FO, 681 metric tons. DO, 160 metric tons. LO, 69 metric tons. Freshwater, 200 metric tons. Unpumpable ballast, 250 metric tons. Constant, 380 metric tons. Others, 0. So, ang total non-cargo weights po natin ay 1740 metric tons. Light ship, 13667 metric tons. So, ito po yung format o yung tinatawag na plantilla, okay? Departure displacement minus light ship. Ang sagot, departure deadweight minus departure ROV or non-cargo weights. Ang sagot, maximum cargo intake. So, ang ating departure displacement ay 95327 metric tons. Bawasan po natin ang light ship, which is equal to 13667 metric tons. Ang ating magiging departure deadweight ay 81660 metric tons. Tapos, bawasan po natin ang departure ROV or non-cargo weights, which is equal to 1740 metric tons. So, ang magiging maximum cargo intake po natin ay 71920 metric tons. So, yun. Ganun lang po kadali mga kabaro. So, kapag gamit ang hydrostatic table sa pagkuha ng corresponding displacement, kailangan nyo pong mag-interpolate. So, sa pag-interpolate, kunin lang natin ang pinakamalapit na drop.
sa hydrostatic table. At kopyahin ang corresponding displacement. So sa ating example, ang pinakamalapit na drop sa hydrostatic table ay 14.50 meters at 14.55 meters. Sa hydrostatic table natin, ang interval po nila ay 0.05 meters. So, ang corresponding displacement ng 14.50 meters ay 95202 metric tons. Pakisulat lang po. At ang corresponding displacement ng 14.55 meters ay 95559 metric tons. So, ang lumalabas na equivalent displacement ng 14.5175 meters na drop ay 95326.9 metric tons o 95327 metric tons. So sana po naintindihan mga kabaro. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa muli. Kung gusto nyo ganitong content, paki-like, subscribe na rin sa ibaba. Malaking tulong po yan para lumago po ang aking munting YouTube channel. Maraming salamat po in advance. God bless you po.